Hello, shoutout po sa lahat dyan, no, sa buong Team Kalingap. Mega love share po sa inyo at magandang araw or magandang gabi po sa lahat. At your service, Mr. Wildlife DB, dito po sa Team Karipa at dito sa Kalingap. Pero bago tayo magsimula guys, shoutout po muna sa inyong lahat at suportahan po natin ang buong Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rap, natin na vlogs. At siyempre, don't forget to support sa lahat ng mga Kalingap Reactors, Kalingap Charity Vloggers, or sa lahat ng mga Kalingap partners. So, yan po. So, ang i-react po natin ngayon guys, no? Bigyan natin ng reaction. Ito sa mga madamdaming post or madadaming may diba ng isang Arjin na pinsan ni Carla. Na ito yung sinasabi ko na mayroong matinding pinagdadaanan to or may problema ang isang Arjin na hindi niya na mailabas-labas. Kasi kung pagbasihan po natin o intindihin po natin yung mababasa natin doon sa sulat niya, so humuhugot, something like na mayroong mabibigat na problema or may mabigat na pinagdadaanan po ang isang Arjin. So yun po. So sana nga po wala na pong mangbash sa isang Arjin kasi hindi naman po kagustuhan ng isang Arjin na mangyari yung mga nangyari na. So, ito na nga, basahin lang natin. Basahin natin kung ano ba tong mga, kung ano ba tong laman ng kanyang post sa mga hindi pa nakakaalam dyan. Please guys, huwag natin i-bash ang isang Arjin. So, yun lang. Sana nakikiusap po ako. So, ang nakaano kasi dito sa kanyang sulat, no, medyo talaga nakakadurog ng kasi sabi nito from Arjin to Polar 16 hours ago yung kanyang post may natabunan kasi kunti sa mundong sa mundong magulo di ko na alam kung saan na ako tatakbo. So yun ang sabi niya, sa mundong magulo hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Di ko alam kung saan tutungo. Hirap na ako sa ganito. So dito pa lang guys, sa intro pa lang ni Arjin na talagang masasabi natin medyo mayroon siyang pinagdadaanan talaga. So, yan. So masabi ko lang Arjin. So wait lang, bago tayo magbigay ng tapusin mo natin basahin yung mga sulat niya. Itong niya. So sabi pa niya dito, di ko na malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. So yun sabi niya. Kung ano ang nararamdaman ko. Tama ba? Yes, tama. Mga problemang di malabas or di mailabas sa sarili ko sarili ko nga ba ay sugat ay sarili ko nga ba ay sapat, yun yung sabi niya. Medyo nahugot to, may matinding pinagdaanan to. Laging mali ang nakikita, tama ba or mali na? Paano ako lalaban kung lahat kayo nakahadlang? So yun. Ito na yung sinasabi kung mayroon siya na mababasang hindi ka nice. Paano ito malalampasan kung ang laki ng aking pasan-pasan? Ni isa walang nagtanong kung kumusta na. So yun yung isa sa mga hugot or post ng isang Arjin na pinsan ni Carla. So, masabi ko lang Arjin, alam ko ramdam ko na parang mayroon ka mga problema, hindi mo na nailabas. Kumbaga nakimkim mo, something like that. Wala kang mapaglabasan or mapagsabihan. So much better, Arjin, pwede kang makipag-usap or makipaghalubilo sa mga pinsan mo. Nandyan naman si Rose Ann, nandyan si Carla or something like sa mga kaibigan mo or mas maganda kung sa mga magulang mo. Ilabas mo, iiyak mo, ilabas mo kasi mahirap kimkimin yan. Kasi alam naman natin na mas lalong maapektuhan mo dyan. Mas lalong ang maapektuhan kasi dyan yung puso mo. Pag hindi mo nailabas yan, kung hindi mo naisigaw, kung mas maganda ngayon na
mas maganda ngayon na mayroon kang makausap tapos something like na ilabas mo lahat sa kanya. Sabihin mo lahat sa kanya, iiyak mo. Iiyak mo kung bakit ganito. Para naman mayroong mga taong, something like na yung mga taong masabihan mo, mabigyan ka ng magandang aral or magandang payo or ano bang mga dapat gawin. Kasi parang baka mapunta sa depression to, Arjen, kung hindi mo ilabas to, kung kinikimkim mo lang. Mabigat sa dibdib to, masakit sa dibdib to, so baka maapektuhan pa ang puso mo nito. So mas maganda talaga na ilabas mo. Lalo andyan yung parents mo, andyan yung magulang mo. Much better, umuwi ka muna. Sabihin mo kung ano yung mga problema mo, kung ano yung mga masasakit na pinagdaanan mo. Yun lang, andyan mo si Carla, andyan naman yung pinsan mo, andyan din si Roseanne, di ba? So, kung ako si Arjen, health is wealth, ika nga, sabi nila. So, mas maganda, iwas ka muna sa sukmed dito sa social media. Unahin mo na yung sarili mo, palakasin mo, yun lang, magpakatatag ka. Kasi pagdating sa sukmed kasi, andito na lahat eh. Andito na yung mga sinasabing Marites, Marisol. May mga taong, ando na yung, may mga taong gusto ka. Pero hindi na rin natin maitatanggi na may mga taong ayaw din sa'yo. Kasi kung dito ka mag-focus sa sukmed o nagsukmed ka pa, nagbabasa ka ng mga comments, lalong-lalo na medyo mainit ang pangalan mo ngayon for how many days. So, ano na yung makakabasa ka ng may pabor sa'yo, pero mayroon ka ding mababasa na hindi pabor sa'yo na maaring masaktan ka, na maaring ikasakit mo. So, dito na nga, kung pagbasihan ko itong post mo or something like na parang mighty nga to, tawag nito, na parang mayroon kang problema, na parang naghahanap ka ng isang taong pwedeng mapagkatiwalaan na pwede mong ilabas. Kumbaga, ibulyaw mo lahat. Kumbaga, wag mo nang kimkimin. Mahirap kimkimin kasi masakit sa dibdib yan. So, mas maganda yung maghanap ka ng kausap. Andyan mga pinsan mo. So, mas maganda sa magulang mo talaga, sa parents mo. Umuwi ka, doon mo yakapin mo ang magulang mo. Mama, Papa, may problema po akong dinadala. Mama, Papa, paano ba to? Doon. Sabihin mo lahat sa kanila. 100% maiintindihan ng Papa at Mama mo kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon, kung ano mang mayroong problema ka ngayon. So, yun. So, pagdating naman sa social media, so mas maganda pa rin talaga na iwas ka na lang. Kasi may mga tao talagang may pabor sa'yo, may ayaw din sa'yo. Social media kasi ito eh. So, hindi natin ma-please ang lahat ng tao na magustuhan ka. Kasi about dun sa mga pangyayari, na something like ang tawag no, sinumpong ka or inatake ka, may mga taong lumamay sa'yo, nagsimpatiya sa'yo, pero mayroon ding mga taong lumilipad ang mga isip, mga negatibong komento laban sa'yo, na kisyo, ganito, ganyan, etc., etc. So, mas lalo pang mararagtagan yung problema mo kung magbasa-basa ka pa ng mga comment. No? Ayos lang sana kung yung mga comment na mabasa mo ay naaayon sa'yo or pabor sa'yo. Paano kung mabasa mo yung comment na laban sa'yo, na maaring masaktan ka? Diba? Kasi sa post mo kasi talagang masasabi kong mayroon kang matinding problema ngayon. Well, we don't know kung about ba yun sa pag-ibig, financial, o family matters, or family problem ba. So, mas maganda talaga, mayroon kang malabasan. Meron kang malabasan. Kuya, may problema ito ganyan. Iiyak mo. Yun lang. Iiyak mo, ilabas mo lahat, isigaw mo, tanggalin mo lahat kung ano man yung nakasiksik dyan sa puso mo na mga problema, kasi ikaw lang din mismo ang mahihirapan yan kung hindi mo ma-voice out lahat yan. Diba? So, mas maganda, kasi naawa lang din ko dun sa naantig ako sa post mo, actually. Kasi nung sa nangyari sa'yo, may mga taong nakisimpatiya, naawa sa'yo. So, yung iba naman, ayaw maniwala. Kaya sabi nila, nagdrama ka lang, kisyo, ganito, ganyan. Yung iba, ginawa pang katawanan yung nangyari sa'yo. So, social media kasi ito. Hindi natin maplis sa ibang tao. So, mas maganda para iwas problema, hindi na yan madagdagan yung mga yung pinagdaanan mo ngayon. Unang-una,
Andyan naman kung malayo magulang mo, kung hindi ka makauwi, andyan yung mga pinsan mo. Iiyak mo lahat sa kanila. I-open up lahat mo sa kanila na ganito, ganyan. Para mailabas mo yan. Pangalawa, iwas ka sa social media. Pahinga ka muna sa Facebook, YouTube, sa lahat ng mga any platform, something like platform of social media. Ganon. Iwas ka muna, magpahinga ka muna. Unahin mo na yung sarili mo, magpakalakas ka. Yun lang yan. Unahin mo na yung, kasi alam ko may sakit ka. Unahin mo muna, asikasuhin mo muna yung sarili mo. Huwag muna huwag muna social media. So, mas maganda yun. Ang maipapayo ko lang sa'yo talaga, RJ, magiging magiging maluwag lang yung paghinga mo or mabawasan yung problema mo kahit paano kung may tao kang masabihan niya may taong masabihan ka sa lahat ng mga pinagdaanan mo ngayon. May mga taong masabihan ka sa kung anong problema mayroon ka ngayon. So yun lang yun. So mas maganda talaga, unang-una dito yung magulang mo, yung nanay at saka tatay mo. Yan. Kung ayaw mo, andyan yung mga pinsan mo. Kung ayaw mo, kung nahihiya ka, andyan yung mga kaibigan mo. Kasi mahirap yan ang Arjen. Kasi hindi lang ikaw ang nakaranas ng ganyan, kundi marami na. Marami na nakaranas ng ganyan. Wala pong ibang mga katulong niyan, kundi mismong sarili mo lang din. So, yan. Gawin mo ang dapat gawin. Maipapayo ko lang. Yung mayroon kang, yung tipong, Brad, sis, patulong naman kasi ito ganyan may problema kasi pwede bang maglabas ng sama ng loob ito ganyan ganon kasi kasi kung sarilinin mo lang yan akikimkimin mo lang masakit yan sa puso, masakit yan sa dibdib. So mas maganda ilabas mo yan sa puso mo, ilabas mo sa damdamin mo kung ano yung naramdaman mo, isigaw mo, yun lang. Kasi makakatagpo ka rin ng tao makapagbigay siya ng magandang pangaral or something like magandang payo. Ganyan. Andyan yung nanay at saka tatay mo. Why not? Umuwi ka, lapitan mo, manghingi ka ng advice, manghingi ka ng tulong. Andyan yung magulang mo. Para din yan sa'yo. So, yun lang. About sa mga bashers, kasi iniisip ko dagdag pa yung mga bashers na ayaw sa'yo. So, gaya ng sinabi ko kanina, iwas ka muna sa social media. Balik ka na ng pag-medyo, Balik ka na ng pag matawag natin fully, naka-fully recover ka na. Kasi sa social media, alam mo to na pagdating sa sukmit, dapat, sa sukmit, dapat tibayan ng dibdib. Kasi kung mahina ka dito, hindi ka na pwede mag-social media kasi although andun yung maraming magkagusto sa'yo, may mga fans ka, may nagfa-follow sa'yo, may nagkagusto sa'yo, pero tanggapin natin or hindi, may mga tao ring ibabash ka or may mga taong hindi rin magkagusto sa'yo. So, yun lang. Basta yun lang mapayo ko si Arjen, ilabas mo yan. Punta ka, nanay mo, tatay mo, yakapin mo sila. Nanay, tatay, ito yung problema ko. Ito ganyan. Ilabas mo. Diba? Andyan yung pinsan mo, andyan si Rosa, andyan si Carla. Pwede rin yun. Diba? Sa mga kaibigan mo, sa mga taong malapit sa'yo, huwag mong sarilinin yung problema mo. Na alam mo naman na hindi mo alam kung anong klaseng solusyon or kung anong klaseng solusyon ang pwedeng gawin dito. So, humingi ka ng mga advices sa mga kaibigan mo or sa mga taong malalapit sa'yo. So, mas maganda nga, much better sa magulang mo So, yun na lang. Basta, pakatatag ka lang, mas maganda dito. Focus ka muna sa pag-aaral mo. Iwas ka muna sa social media, lalong-lalo sa YouTube kasi medyo mainit-init pa yung pangalan mo. Magpakalakas ka. Yun lang yun. Kung sa cellphone pa, mag-charge ka. Mag-recharge ka. Kasi parang nauubusan ka ng lakas tapos kaya naisip mo kasi parang for me kasi yung mga ganyang post parang something like na depressed, ganyan. Punta sa depression yan.
something like stress ka na sa buhay mo, may mga problema ka siguro na hindi mo na alam kung anong solusyon ang gagawin, siguro financial problem or about ba sa, mayroon ka bang problema sa pag-ibig, financial, sa family, sa school, etc. etc. Kung hindi kayang maresolbahan, wala namang masama kung manghihingi ka ng payo sa iyong mga tunay na kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga magulang. So, yun yun. So, yun lang ang maipapayo ko, Arjen. Ilabas mo. Huwag mo kip-kipin. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat po sa nag-like and share. Bye-bye!